Bueno. Ano na? Ito. Sa ating title na makikita po ninyo sa ating YouTube, VP no comment na naman. Ito ay kaugnay dun sa partner, ginawang ambush interview sa kanya. Yan na ambush interview Ambush interview. Dito lang naman actually sumasagot si VP Sara sa mga ambush interview. Di ba niya iniiwasan yan? O hindi niya naiwasan yan, partner? Pag may mga nag-interview naman sa kanya, after yung kanyang pinuntahang aktibidad, ine-entertain naman niya, partner, yung mga tanong ng media. Hindi ba hindi ba harang boys yung mga security niya? Hindi na masyado, partner. Pero pag Teka, ano yung hindi masyado? Hindi masyado. Kasi depende sa sitwasyon eh. Yung iba nga, may mga ganong obserbasyon, paminsan medyo mahigpit, pero may mga pagkakataon na hindi nahaharang. Yes, oo. At binibigyan sila ng oportunidad na tanungin ang pangalawang Pangulo. Okay. So, kahapon, yun nga, may nagtanong sa kanya sa ambush interview kung ano ang kanyang partner. Opinion. Yung thoughts about the growing tension Oo nga, partner. sa West Philippine Sea. Partner? Ito hindi na Hindi na siya isolated cases. Yes. Ang dami na, ha? Oo. Hindi na to simple. Hindi tayo tinitigilan, ha? At tingnan mo nga, ang Pangulo ay talagang seryoso na rito dahil sa nakikita nga niya yung ginagawang pang-aabuso ng China, lalo tigit sa ating mga miyembro ng Philippine Coast Guard at yung iba pang mga partner nagdadala ng supply dyan. Patuloy yung ginagawa nilang pangaharas. So, ang sagot naman, doon sa binabanggit nga natin kanina na ambush interview kay Pangulo, kay Vice President Sara Duterte, kaugnay nga rito sa usapin ng patuloy na ginagawang pangaharas ng Chinese sa ating vessels dyan sa West Philippine Sea, ang kanyang sagot naman ay no comment. Vice President Sara Duterte says she has no comment on the continued Chinese harassment of Filipino vessels in the West Philippine Sea. In an ambush interview, the Vice President makes a brief statement when asked to comment on the sea dispute, saying the statement of her brother, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte about her and the maritime issue was comprehensive. Congressman Paulo recently said it was not the Vice President's job to, quote, demonize China or any country for that matter. The Duterte family is known to favor China. Former President Rodrigo Duterte made a pro-China pivot during his administration. Ay, akala ko may sagot na. May sagot naman pala, partner. No comment nga lang. No comment. No. Kasi, ang sabi ng Vice President, I think the statement of Congressman Paulo Duterte about me and the West Philippine Sea is comprehensive. Oh, comprehensive na pala yun. Oo. So ano ba yung naging statement rito? Diba, ni Davao City 1st District Representative at kapatid ng ating pangalawang Pangulo na si Kong Paulo Duterte. Ginawa niya ito noong March 7. Diba? Ang sabi ni Kong Paulo na kapatid ng ating pangalawang Pangulo, it was not the job of the Vice President and the Secretary of Education to demonize China or any country for that matter. Okay? The question on the actions of Chinese vessels in WPS should be directed to the Chief of Architect of Foreign Policy, the Secretary of National Defense, and the Secretary of Foreign Affairs. So, yun ang kanyang sinabi rito. Okay. So, doon tayo papasok, partner. Okay, sige. In other words, pag no comment ka, wala kang pinapakitang stand na maliwanag sa tao. Oo. May stand ka man, pero siguro sa iyo lang yon. Oo. 'Di ba? Pero to show it to the people, to show it to the Filipino community, wala ka nun.
Bakit? bilang VP. Kasi partner, pinarot niya lang yung kapatid niya eh. Would you like to introduce yourself? It's time to go. Bow, 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 bow. Di ba? Wala, ito lang sa akin partner. Bilang VP, bilang lawyer, Oo. bilang Filipino, Oo. hindi pwedeng maging pipi ka dito. Oo. Hindi, baka ayaw niya na sigurong palakihin pa, partner, ang issue, di ba, ng West Philippine Sea sa kanya. Kasi itong issue mismo, napaka-komplikado na, partner. Oh, Napaka-ano na, partner, masalimuot na at napakahirap na para sa ating bansa oh. na para makahanap ng solusyon. Teka lang partner. Tapos iuugnay, isasama pa siya sa issue ng West Philippine Sea. Teka lang partner. Oo. Sinabi mo kanina, ha? Oo. Balikan natin yung sinabi kasi pinaparot niya yung kapatid niya eh. Oo. Ang sabi niya, hindi na trabaho ng Vice President, tama? Oo. To demonize. Yeah, demonize. That's the word, Oo. Demonize. So, ibig China. di ba? Or any country for that matter. So, ibig sabihin, pag magbibigay ka lang ng opinion para sa bansa mo, Oo. di ba? Ibibigay mo kung ano nasa sa loob mo bilang leader Mm-mm. para sa bansa mo. Ibig sabihin, demonize mo na yung China. Mm-mm. It means, pag nagsalita si VP Sara, ipoportray niyang masama. Kasi when you say demonize, Oo. portray as Evil. wicked. Oo. Di ba? And threatening. No. So, ibig sabihin, pag salita si VP Sara, patungkol sa kung ano yung nararamdaman niya, Mm-mm. dinedemonize niya na Mhm. yung China? Oo. Ganun ba yon? Di ba? Para bang, saan mo naman ibig mo sabihin, lahat ng ibang tao, partner, yung ibang Filipino na nagsasabi ng kanilang damdamin, Oo. na naaawa doon sa mga nasa supply mission, partner, di ba? Resupply mission, sa kayo sa mga Coast Guard natin, partner. Oo. Dinedemonize ba namin Oo. ang China? We're just telling the truth. Oo. Di ba? Sabi nga natin, partner, ito na lang. Binanggit ko na to dati. Mm-mm. Japan, Australia, Germany, iba-ibang bansa, US. Kinundi na nila Mhm. yung ginawa ng China. Mhm. 'Di ba? Na nasira halos, partner. Ito lang, 'di ba, yung resupply mission, yung vessel Na natin. mismong windshield. So ano to? Oo. Ano to, VP Sara? Ano to, Congressman Paulo? Dinedemonize din ba nila yung China? So ano gusto mong i-portray natin sa China? 'Di ba? Para ang babaw. Ito lang sa akin. Ayoko kasi maisip to. Ayokong isipin na no comment ka Mhm. dahil maka-China ka. Oo. Ayoko isipin yun. Ayoko ring isipin na no comment ka Dahil. dahil wala kang alam. Oo. Pwedeng ganun partner Oo. eh. It's either maka-China ka Oo. o wala kang alam. Oo. Ako hindi ko naman partner sa iniisip na walang alam ang pangalawang pangulo. Nandiyan nga siya sa pwesto 'di ba? Bakit? Oo. Lahat ba na nasa pwesto may alam, partner? Oo. Ikaw na nagsabi, abogada Oh. pa. At syempre, yung issue ng China, hindi na to bago. Oh. Sabi nga natin, napakarami ng mga politiko ang ginagamit rito sa issue ng West Philippine Sea. Maybe, mayroon din siyang sariling paninindigan. Ayaw niya na lang, partner. Ito ay dadagdagan pa. Okay. Iba yung taong bayan na magsalita. Okay? Pag isang mataas na official na magbibigay ng kanilang opinion, partner, iba na yon. Oo. Ito na sa akin, partner. Oo. Sige na. Ito na ha. Kung Oo. talagang may alam ka. Yung lalim ng kaalaman mo Oo. tungkol sa issue na to, Oo. siguro kahit history na lang dapat malaman mo. Oo. Yung tungkol si Scarborough Shoal, Oo. 'di ba? Sa Mischief Chip, Oo. sa Mischief Reef, Yeah. partner. Oo. Sa Pag-asa Island, Mhm. sa Sandbar, Mhm. Oo. Sa anong tawag dun sa sandbar na yon na hinaras din. Oo, hinaras din. Ng Chinese vessel. ang tanong ko kasi ganito, partner, pag pinakinggan mo, Oo. sila Justice Carpio, ang lalim. Oo. Ang lalim ng issue dito. Ang tanong ko, alam ba lahat ni VP Sara ang issue na to? Oo. Kasi partner, baka pagka talaga nagkaroon ng debate rito, lahat na lang lagi no comment. Mm-mm. Hindi tayo pwede magkaroon ng pangulo na no comment. Oo.
Di ba, unang-una, sabi nga Pag natin, naging pangulo na siguro partner, meron na siyang sariling Partner, hindi mo paninindigan. hindi yan Pero pwede well, as vice president, siguro nirerespeto niya yung pangulo. ay, teka lang, partner. Oo. Doon sa kanyang sa foreign policy na meron tayo ngayon. O di pag Oo. ganyan siya lagi Oo. sa foreign policy partner, Oo. hindi siya dapat payagan na Oo. maging OIC pagka wala si Pangulo. Oo. Kasi wala siyang stand. Oo. Mahirap yun. Diba? Dapat, kung ano yung stand ng gobyerno partner for the country, Oo. yun ang stand mo. Mhm. Hindi ka pwede magdalawang isip dito. Paano, if ever, mangyari, Mhm. nasa ibang bansa si Pangulong Marcos, halimbawa lang, Mhm. 'di ba? Meron siya mga tawag dito summit. Mhm. Sa'yo iniiwan eh. Okay. Ang Pilipinas. Tinalaga naman ni Pangulong Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte bilang officer in charge dito po sa Pilipinas habang siya ay nasa state visit sa mga bansang Indonesia at Singapore. Sa ilalim po ng Special Order No. 75 ng Malacanang, magtatagal ang pagiging OIC ng pangalawang Pangulo mula September 4 hanggang September 7 na siya ring petsa ng pagbisita ng Pangulo sa Indonesia at Singapore. Kabilang po sa mga tungkulin ni Vice President Duterte bilang OIC ay ang pangangasiwa sa day-to-day operations ng Office of the President at pagganap sa iba pang tungkulin ng Pangulo. At hinihikayat din ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na makipagtulungan sa pagganap ng Vice Presidente sa kanyang tungkulin. Okay. Ang Pilipinas. O tapos no comment ka? Kung the time na nasa summit si Pangulong Marcos, Mm-mm. biglang binomba ulit. Oh, ano na? No comment ka pa rin? Mhm. Malabo naman yun. Partner, ikaw ang pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Mhm. So, anong makukuha naming sustansya sa'yo? Aha. Kung puro ka no comment sa mga national issues, partner, national interest. Diba? Issues of national interest. No comment ka, tapos ipaparot mo lang yung kapatid mo. Hindi pwede ganun, partner. Tingin ko, partner, baka hindi pa niya kaya maging presidente. Kasi baka local lang talaga yung kaya niya. Mhm. O, tandaan natin, partner, marami mga bagay-bagay na dapat marunong siyang tumayo. Mhm. Dapat marunong siyang mga tuwiran. Tandaan natin, partner, ilang beses ko na ito sinasabi, hindi siya mahilig sa mga ambush interview. Oo. Pag na-ambush interview yan, laging no comment. Oo. May nakita ko dyan, partner, in-ambush interview siya. About LGBT lang ha, issues. Ano sabi niya? No comment. Daw po sinusuot yung pagiging LGBT tuwing election. Ano po reaction niyo sa mga No comment. Next Ma'am, yung question. comment po ng comment niyo po sa Baghari na sinasabi ginagamit niyo raw po yung pag-endorse sa inyo ng LGBT community yung dahil ngayon lang election daw. No comment. Oo. Marami siyang no comment kapag hindi niya inaaral yung issues, kaya puro siya official statement. Partner. Would you support po yung mga calls na gawin po mandatory na lang ang vaccination para din po makapag-prepare for in-person classes? I won't comment. I won't comment on that. Session po ng Mindanao. Kasi pinag-filo po yan ng father po niya. Is it something that you support? And what's your stand on that? I have no comment on that. Siguro, yung sinusunod niyang partner na rito, rules na less talk, Let's talk, less mistake. less Hindi nga. mistake. Partner, oo, Less talk, less mistake. Mas, di ba, siyempre, mas okay pa puro action na lang, trabaho na lang. partner, yung problema rin naman sa DepEd, di naman niya nasusolve. Oo. Oh, ngayon, di ba, okay, mawawala ako sa issue, partner. Teka lang, mamaya natin pag-usapan yung DepEd. Oo, sige. So, partner, tingnan mo, hindi pwede na less talk, less mistake ka dito. Kasi, ginusto mong maging leader. Kung ikaw ay private citizen at na ikaw ay nakakasuhan, talaga less talk, less mistake ka. Yan ang dapat gawin ni Pastor Kibuloy. Mhm. 'Di ba? Bakit? Sa kakadaldal niya, 'di ba? Ako kasi kakapakinig ko sa kanya na ang dami ko nahuhugot sa kanya ng mga admissions niya. 'Di ba? Patungkol doon sa may lumalakad na kaso niya, may politikong may pinupuntahan ang dapat puntahan para makaligtas siya sa kaso. Yun dapat siya ang less mistake. Pero not VP Sara. Pero kasama ba sa mandato, sa mandate ng pangalawang Pangulo, ang national security partner at ang seguridad ng ating bansa? Partner, ito na lang isipin mo. No. Okay, syempre sabi niya, ay hindi ko yan obligasyon. No, hindi yan kasama sa mandato ko. Oo. Kasi Nandyan. DND yan eh. Oo. In particular, DND. Oo. In particular. Oo. Pero partner,
hindi ka lang basta leader. Oho. Vice President ka. Siguro, ito pa sa akin, partner. Kung ang tatanungin mo, di ba, ang tatanungin mo, tagagawa, mayor. Mayor na lang, partner. Oo. So, hindi niya talaga obligation yan. Oo. Kasi, sa national issue na yan eh. Mhm. Di ba? Pero kung VP ka, pangalawa ka, Oo. at ikaw ang susunod, Pinakamataas na lider. Oo. kung may mangyayari sa Pangulo, Oo. aakyat ka sa posisyon, Oo. ano na? No comment ka lagi? Malabo yun, partner. Hindi gano'n. Saka ang sa akin lang, partner. Paano nating mag-gauge ang talino ni VP Mhm. kung puro siya no comment? Oo. Wala nga ako nakukuha sustansya sa kanya. 'Di ba? Saka ito, mga kayubi, natatandaan nyo, nung merong naging problema yung isang basketballista, anong pangalan nun? Parang estudyante na basketballista, tama ba mga kayubi? Para natanggal sa pagiging basketballista kasi medyo agresibo, Mm-mm. bayolente. Oh, bakit dun may message siya? Dahil partner, estudyante yun. Sakop Ay, hindi yun niya ng sakop kanya. yun, partner. Kolehiyo. Okay. Sa CHED. So nagbigay siya ng opinion doon. Letter pa Oho. of encouragement. Vice President Sara Duterte writes a letter to embattled former Jose Rizal University player John Amores. In the letter, Duterte says, "Remember the lesson, not the mistake. You have a friend from the office of the Vice President." Amores posts on Instagram saying it's his pleasure receiving this kind of gesture from the Vice President. Amores was kicked out of the JRU athletics program and indefinitely suspended by the NCAA for assaulting 4 College of St. Benilde players. Aba? Oh, Oo. di ba? Akala ko sa sakop yun High sa school. kanyang Hindi. sa kanyang departamento. Di ba? Ang sa akin lang ayun si Amores. John Amores, binigyan niya yan. Di ba? Oh, wala naman problema kung magbibigay ka ng letter of encouragement kung down na down yung tao. Nothing wrong with that, partner. Pero, para sabihin mo na katwiran mo na hindi mo to trabaho, ay marami kang inuopinyon na hindi mo trabaho. Mhm. Partner. Sige. Bigyan tayo ng example. Ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginhawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity, but by a day in court. Shukran. Yung issue about Pastor Kibuloy, hindi sumusuko. Anong opinion niya? Nagbigay siya ng opinion. Tinanong siya. Hindi siya no-comment dito. Ang sabi niya, parang hindi na siya matagal na nagpa-practice as lawyer. Parang ganun eh. Hindi na siya matagal na siya hindi nagpa-practice at kung ano man yung gagawin ni Pastor, kung ano man yung decision ni Pastor, choice niya yon at pinag-isipan niya yon. Yun yung word niya, partner. Ang sa akin lang, lawyer ka eh. Hindi naman nawawala yung pagka-lawyer mo kahit matagal ka hindi nagpa-practice. Ang tanong ko nga, nag-practice ba siya talaga as trial lawyer? Ang alam ko kasi dito, parang pagka-lawyer niya, pagkatapos yata niya makapasa, nagtrabaho yata siya sa Supreme Court. Diba? Pero hindi ko alam kung naging trial lawyer siya as compared to her dad, naging prosecutor. So, napunta sa battle.
battlefield partner. Yan kasi battlefield ng mga lawyers trial Si Diba? Tatay Diggs. Oo. Ibig sabihin na nakapag-practice. Mhm. Nakapag-trial. So, kahit sabihin mo na matagal ka nang hindi nagiging practice ng abogasya, 'di ba? Hindi ka nagiging lawyer na tatrabaho as lawyer. Hindi mawawala sa utak kahit hindi lawyer na dapat lahat tayo sumunod kung ano sinasabi ng batas. 'Di ba? Para sabihin mo na bahala, kumbaga decision niya 'yon, choice niya 'yon, at pinag-isipan niya 'yon, hindi ba as a lawyer, as a friend, imano ba namang i-encourage mo na sundin na kasi may warrant of arrest? 'Di ba? Pinapayuhan sang-ayon sa batas. Payuhan mo na lang sang-ayon sa batas. As a friend. Oh, as a friend. Ibig sabihin, pati ba naman yun, hindi mo na rin matandaan kung anong mga batas natin or mga rules na dapat sundin ng bawat Filipino? Diba? Ayaw na din niya makialam, partner. Di dapat din, nag-document na lang din sana siya. Kasi pinipili niya lang kung ano yung kukomentuhan niya, partner. Oo. Medyo ingat din nakikita ko rito ang Pangulo sa pagbibigay ng komento. Sino? Si VP Sara. Si Vice President Sara sa pagbibigay ng komento. Kasi, baka mamaya, doon sa komento, partner, doon pa huhugutin, manggagaling yung usapin, yung issue. Kaya, again, sabi mo nga kanina, na less talk, less mistake. So, ganun lang siguro ang kanyang ang kanyang sinusunod na prinsipyo, partner. Mas okay pa kung magbibigay na lang siya ng mensahe sa Chinese New Year. In Mandarin. In Mandarin, partner. O kung may mga okasyon, yun. Babatiin niya, magbibigay siya ng mensahe. Pero sa issue, hindi naman, siguro tahimik, sinusuportahan niya siguro ang Pangulo sa kung ano man ang partner, panig din, di ba, na desisyon ng Pangulo sa ginagawa niya patungkol rito sa usapin ng West Philippine Sea. Kasi magkaganon sila pati ng Pangulo. Alang ang kokontrahin niya kung ano ang gusto ng Pangulo. Di ba? Kaya kung ano ang desisyon ng Pangulo, nandun siguro siya, pero ayaw na niya magsalita. O di sabihin na lang niya. Oo. Diba? Sinusuportahan niya kung ano yung sinasabi ng Pangulo. Hindi yung magno-no comment ka. Nababatikos na nga kayo na pro-China kayo, so magno-no comment ka pa. So, totoo ba? Na ayaw mo saktan kasi sabi nga ni Congressman Pulong, ayaw niyong i-demonize. Diba yung act of commenting is para you're demonizing. Dinedemonize niyo ba? Hindi naman, di ba? Baka siguro gusto niyang sabihin, wag nang dagdagan, partner, yung rito, yung mainit na ngayon, na etong nangyayari. Mainit naman talaga. Aggression, oo. Partner, dapat makita ng mga ibang bansa na nagkakaisa tayo. Oo. Yun yung doon, importante doon. 'Di ba? Pero kasama pala si partner, si Vice President kanina pinag-uusapan sa kung ano ba yung mga mandato ng pangalawang pangulo. Isa siya sa mga executive committee member ng National Security Council. Yun na. 'Di ba? Isa siya sa ano bang role ng National Security Council? Kasi presidente, Vice President, tapos kasama pa dyan ang Senate President. Sila yung mga miyembro dyan. Oo, partner. At kasama yung pagsisiguro ng seguridad. Yes, oo, partner. Kasi ang function nito ay i-advise si Pangulo. Okay. Pagdating doon sa mga, siyempre, ano ba yung military policies? Relating to national security partner. So, kung kasama ka doon, no comment. No. So siguro, diba? Nandun na siya sa pagbibigay, partner. Pinapayuhan ng Pangulo. Nagbibigay ng opinion na etong dapat nating gawin. Nagbibigay ba siya? Malay natin. Hindi na naman natin alam kung pag sila'y nagpupulong, sigurado, di ba may mga pagpupulong dyan na nangyayari.
sa National Security Council partner. Uma-attend ba siya? Baka nandun siya. Nagbibigay siya ng kanyang partner. Kanyang panig ng kanyang opinion. O ba't hindi niya yung sabihin? Oo. Kung itinanong siya sa ambush interview, Oo. kung meron siyang opinion, katulad ng sinasabi mo, partner, dapat nasabi niya na yun. Oo. Oh. So, malamang, wala. Oo. Oh, baka nga di niya alam na miyembro siya. 'Di ba? Kasi ang iniisip niya lang, miyembro siya ng NTF, LCAC. Oo. Puro siya terorismo ng terorismo to the point na bilang DepEd Secretary partner, unahin niya muna yung pagiging DepEd Secretary niya. Mhm. O ano nangyayari sa mga estudyante natin ngayon? Mm-mm. Walang klase. Bakit? Mainit. Oo. So, Diba? Tandaan mo, ano ang una niyang posisyong hinihingi kay PBBM? National Defense. mhm. At paghubog ng mga makabayang Pilipino. Hindi na Department of National Defense ang kinuha niya, taliwas sa nauna nilang pinag-usapan ni Marcos Jr. para raw maiwasan na ang mga intriga na makasisira sa kanilang Uniteam tandem. Oh, gusto mo mag-National Defense tapos lagi ka no comment sa ganito? Oo. Baka kung ginawa siyang national defense, baka may comment na siya partner. Baka probinsya na tayo. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We say, libre na lahat. Baka natuloy na tayo maging probinsya. Kung hindi naman pwedeng no comment kung National Defense Secretary na siya partner. Tapos no comment pa rin siya, mahirap 'yun. Ewan ko partner, Kasi for me. siguro no comment siya because DepEd Secretary siya. Okay, bukod sa pagiging Vice President. Oo. Ang labo. Nalalabuan talaga ako. Talagang wala akong makuhang sustansya. Okay, partner. Sige. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clercas, nagpapalalang. Huwag tulugan ang inyong karapatan. At ako naman pong inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino.